ng mga infrastruktura sa siyudad ng Maynila. Kagaya ng pagpapagawa at pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at pagpublikong gusali tulad ng ospital, palengke, eskwelahan at mga parke. Pagpapailaw ng mga kalsada at mga parke upang mas maging ligtas tayo. Pagpapagawa at pagmimintina ng ating mga daluyan ng tubig at pumping stations upang maibsan ang pagbaha sa ating lungsod. Pagsisiyasat at pag-issue ng mga kaukulang permits sa mga pribadong gusali para mapanatili ang kaayusan at proteksyon ng lahat. Kami po ay tuloy-tuloy na nag-aaral at nag-i-innovate dahil po sa mga makabagong architectural designs at nire-respeto at inaalagaan ang mga old architectural designs ng mga old historic buildings na gawa ng mga national artists. Ngayon po ay kinakarangal ko iulat sa inyo ang mga nagawa ng aming mga kagawaran sa tulong at suporta ng ating mahal na punong lungsod. Simula July 1st, 2025, kami po ang naatasan bilang chairman ng Task Force Against Road Obstruction, katuwang ang ibang mga departamento. Humigit kumulang 650 na mga kalsada ang natanggalan natin ng mga iba't ibang sagabal para muli ay maibalik sa mga tao ang mga bangketa at maisaayos ang daloy ng trapiko. 12 barangay hall ang ating giniba at tinanggal sa mga bangketa. Sa unang termino ni Yorme, pinagawa niya ang malalaking proyekto na nagbigay ng bagong mukha ng lungsod. Kasama na po dito ang redevelopment of Manila Zoo, Condominium 1 and 2, Binondominium 1, Base Community, bagong ospital ng Maynila, 10-story Manila Science High School, 10-story Rosario Armario Elementary School, 10-story Dr. Albert Elementary School, 20-story San Sebastian Residence, 20-story Pedro Hill Residences, 20-story San Lazaro Residences. Sa kasalukuyang termino po ni Yorme, ang mga proyekto na inagawahan na ay ang 3-story Baseco Hospital, ang new hemodialysis center ng Hospital ng Maynila, at ang installation of roofing on school grounds at Lacandula Elementary School. Kasama na rin ang renovation ng Hospital ng Sampaloc Emergency Department. Ito naman po ang mga proyekto na kasalukuyang ginagawa. Construction of Sacramento Library and Multipurpose Building, construction of Manila San Francisco Friendship Library and Warehouse, redevelopment of Senior Citizens Park and Pet Park sa Pandakan, construction of Manila DRRMO Flood Monitoring Command Center, drainage improvement along Natividad Street, Padre Burgos Avenue and Cecilia Munoz Street. Ito po ay nakabase sa tinapos nating drainage master plan ng syudad. Construction and completion of 6-story school building at Awara Quezon Elementary School at construction of 7-story school building at Vimapa High School. Ito naman po ang mga proyekto na pasisimulan na. Renovation of San Nicolas Health Center na nag-groundbreak po noong February 3 ng kasalukuyang taon. At ang groundbreak na construction of 5-story PLM College of Allied Health Sciences building sa Hospital ng Maynila na nag-groundbreak lang nakaraang Biyernes kasama po natin si President Marcos. Kasama din po dito ang completion of 10-story school building at Ramon Magsaysay High School na i-groundbreak po natin bukas. Construction of Binondominium 2, completion of 6-story school building at Isabela de los Reyes Elementary School, at ang muling pagsasaayos ng Pamana Health Center. Kasama na din po ang pagtatanim ng 100,000 bamboo trees sa kahabaan ng service road ng Ross Boulevard mula Calao hanggang Pio Campo.
Kasama rin po ang mga pagpapailaw. Ang pagpapailaw po ng kahabaan ng Metro Manila Skyway sa tulong ng San Miguel Corporation. May total distance na 4.1 kilometers. At nakapag-install po tayo ng 1,162 pieces ng LED lights. Ito po ay nagko-cover ng 32 barangays. Ito po ay along Osmeña Highway from Isabel Rojas to President Quirino Avenue at along President Quirino Avenue from Elinaw to West Zamora. Kasama rin po ang mga lighting ng Arroceros Forest Park, Isabel Rojas Street from Agata to Teheron, repair of facade lighting at Hospital ng Maynila Medical Center, installation of LED floodlights at Plaza de Lao Pocket Garden, Mabini Legarda undercarriage LED lighting. Kasama din po ang pag-iilaw sa Manila Zoo Perimeter Wall, rehabilitation of Capiz Lantern at National Shrine of Our Lady of Loreto. Kasama din po ang sa Most Holy Trinity Parish sa Calabas Road, Sampaloc. Rehabilitation ng Capiz Lantern installation at Plaza Mariones Linear Park, Plaza Negra, Malate. Kasama din po ang Phil-Thai Friendship Circle sa Siquia. Rehabilitation ng LED street lighting sa Tolmedio Circle, Malate. Kasama din po ang Onyx Street, Center Island from Pedro Hill to Augusto Francisco. Rehabilitation of Capiz Lighting at Sobrelad Street at rehabilitation of Capiz Lighting at Cartilla ng Katipunan. Sa pakikipagtulungan po natin sa national government, natapos natin na naipresenta sa ating alkalde at sa City Council ang Manila Drainage Master Plan na makakatulong upang maibsan ang pagbaha sa Maynila. Sa tulong naman po ng ating Treasurer's Office, nakapag-issue po tayo ng 245 clearances o permit sa mga DPWH contractors at nakakolekta po tayo ng 250 million pesos na contractor's tax at excavation permits. Ito po ay ilan lamang sa napakaraming programa sa infrastruktura ng ating alkalde at makakaasa po kayo na lalo namin pag-iibayuhin at palalakasin ang aming kagawaran para makamit ang minimithing Make Manila Great Again. Ngayon po, para sa kanyang lingguhang mensahe, pinakikilala ko ang ating alkalde na napakasipag at puno ng pangarap para sa lungsod ng Maynila. Kagalang-galang, Yorme Isko Moreno Dumagot. Maraming salamat sa ating City Engineer Andres. Palakpakan po natin siya at ang buong City Engineering Office. Sa inyong lahat, sa ating Vice Mayor Chi Atienza, mga konsihal ng ng bawat distrito na pinamumunuan ni Councilor Monyo Pangco at sa inyo na mga department head, mga kapwa ko lingkod bayan, good morning! Again, may bisita po tayo galing ng Bulacan. Nais ko pong payanigin ninyo ang plasang itong salubungin ng palakpakan si Bukal Aye Mariano. Thank you, Bukal. Siya po ang #1 board member ng ikatlong distrito ng lalawigan ng Bulacan. Wow. Sa Bulacan. Magandang umaga sa iyo, kapwa namin lingkod bayan. At sa inyo po na naparito, kala ko hindi matatapos si Andres. May awa ang Diyos. Bagamat tukod pa tayo sa gastos niya. But again, lagi kong sinasabi ang pakikipagtulungan at nagtutulungan, magkalaban man o magkakampi sa politika o halalan,
basta na halal ka na, dapat magkakaisa na para sa mamamayan. Nakita ninyo nung nakaraang linggo, 2 weeks ago, nakita nyo MMDA, Thank you, Sir Chair. City Government of Manila, nagsalin ng pera. Pera ng lokal, pera ng nasyonal, Senior Citizens Park and Pet Park. Noong nakaraang linggo, isinoga ko lang ng isinoga sa Office of the President yung mga pagawaing bayan natin, yung pangarap ko para sa mga taga Maynila, karoon ng resulta. Pera ng Office of the President, pera ng mamamayan ng lungsod ng Maynila, nagsama, Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine ang resulta. Sa may mga anak pa na nag-aaral ngayon ng high school na nandito, o kumbinsihin nyo na yung anak ninyo na baka gusto mag-doktor, mag-nurse, medtech, radtech, o anumang allied health sciences course, sapagkat may awa ang Diyos. Thank you, Ma'am. Sana magawa ni Andres katulad nung nagawa nila nung nakaraang termino natin sa kasagsagan ng pandemya, mga pagawaing bayan na nakatuon sa MBN, minimum basic needs, education, healthcare, housing, and jobs, ay matapos ito ng 2 taon. At 2 years from then, baka anak ninyo, sayang naman, halos wala ng tosgas, pwede silang maging doktor o professional medical personnel. Especially kung dati-rati sa kasalukuyan, ang kaya lamang natin ay mga nasa 300 lang na mag-aaral. But with this facility, na pinangarap na natin nung unang termino pa natin, ay maaari tayong yumakap ng halos sumigit kumulang 5,000 estudyante. So that's about 1,700% growth, possible growth. We will produce and be part of nation-building approach by producing medical professionals, especially ang Maynila. Wala nang makatatalo sa Maynila. Kahit marami silang pera, tayo kakaunti, but itangos yun ng ilong. Tayo sa Maynila is the biggest public healthcare provider in the country, owned and operated by the local government unit. Nakatuon. We put where our money, where our mouth is. Madalit salita. Tagalogin mo ka. Kumbaga, binibigyan natin ng halaga yung laway natin. No? Yan naman ang bagay na kinalulugod natin. Magastos po yan. Hindi po yan na biro na gastusin. But, then again, kung magiging malusog naman ang tao, mabubuhay naman ang tao, maliligtas naman ang tao. No? One life is a success. Mabuhay natin isa man lang buhay. But with the 44 health facility and 7 hospital, at pagdating ng araw, may isang maliit na ospital, pagkaliit-liit, matagal na, malay nyo, maging bago ulit yun, yung ospital na yun. Pagka swerte tayo. Kaya kailangan maging mainam tayo, masinop sa ating koleksyon, at episyente naman nating gagastusin. Excited ako para sa mga taga-District 2.
But today, bilang paghahanda, no? May bagyo ba sa Mayo? Most likely. Sa Hunyo? Yes po. Most likely. Sa Hulyo? Yes. Most likely. Birthday ko. At pag may bagyo, may baha. Hi, Ma'am Cherry. Good morning. Blood control na naman. Nakakasawa na. But, then again, for whatever it is, rest assured, your city engineering, DPS, maraming kinakalkal na imbornal yan. Hindi sila natigil. Simula natin noong July 1, magpasa hanggang ngayon. Every single day. A meter or two, a kilometer or a dozen. They continue to declog our drainage system in our own little way to cushion the impact of level of water in our roads during rainy season. Hindi naman tumitigil din yung ating mga barangay chairman na pinakikiusapan natin na kalkalin din nila yung kanilang mga imbornal or debris in our drainage system. Now, having said that, the problem with typhoon, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na kailangan sumoga, kailangan lumabas, kailangan maglingkod. Yan yung mahirap na parte ng ating profesyon. So, manggagaling ka ng Cavite, manggagaling ka ng Bulacan, o Quezon City, o even sa loob ng Maynila. Dahil alam mo naman sa City Hall, maraming iba't ibang lugar na nakatira ang mga empleyado. But you were tasked to be present despite the others is off or walang trabaho dahil may aberya. Pero may mga kasamaan tayo na sa gobyerno na umulat bumagyo and some holidays while we enjoy ourselves with our family, there are fellow public workers who would go and deliver service. Bilang karagdagang pagmamalasakit sa ating kapwa lingkod bayan, may nakita po ko na ginagamit sa Europa na mga bagay na magbibigay additional protection sa ating mga kapwa manggagawa o lingkod bayan. Medyo pricey lang, medyo katmabi yung gastusin, pero sabi ko nga, bakit tayo maggagaling-galingan sa ating kapitbahay kung sa loob ng bahay natin hindi natin napagmamalasakitan. So to put added protection to them, your city government on the last quarter of 2025 acquired some level of protection. Mas mura to kaysa sa leptospirosis. This will guarantee at least safety with regard to exposure to that dreadful virus. I don't know if that's virus or anong tawag doon. Padilla, ano ba yung leptospirosis? Ha? Anong tawag? Spirocase? Ganun ba yun? And it's very dangerous. At dito rin sa entabladong ito, sinabi ko sa inyo yung mga nabiktima nung ating baha sa Metro Manila and particular sa Manila. So, for us to be efficient and in times of need ng ating mga mamayan, yung mga taong nasa frontline during challenging times, we need also to protect them. Ang tawag daw ho dito sa English, wader. Wader. Sabi nung araw, ewan ko, shout out mga batang 80s. Tawag lang namin dito simple, jumpsuit.
Nung araw, naka-jumpsuit ka. Kaya lang maong nung araw. But this, Sige. mga model. Ayun, ipapakilala. Halika nga dito, mga model. Halika kayo, halika kayo. Halika. Ayan na. Palakpakan nyo yung mga model. Ano ito DPS. Lahat na nasa kanal. Lahat na nasa kalsada. Wow, Lahat na nasa health center. This will go to MDC RRMO personnel, city medical personnel, barangay health workers, barangay nutritionists, MTPB, DEPS, or mga street sweeper. Sino ba mga street sweeper? May street sweeper sa inyo? MDRRMO. City Health. MHD. Wala kang model? Ayan. Pagpapasilin niyo po, no? See this. Simula talampakan hanggang dibdib nila. Siguro naman hindi nalalagpas yung baha hanggang dibdib, ano? Hopefully. Pero at the very least, kung sila'y mag-uuniforme, papasok sa City Hall, you need not to take it off. Just wear this o sumoga na kayo sa gera. That there is some level of comfort, I mean, this comfort wearing it, but level of comfort psychologically because you have this kind of tools that protects you during the delivery of service in challenging times. Medyo madugo lang, pero kahit sa gabi, hindi na sila mahirapan makita ng mga asawa nila. Sigurado ako doon. So, may awa ang Diyos. Pag nakaluwag-luwag tayo, bakit hindi sana all? Kasi nakabaha rin sa lugar ninyo. At least paglabas ninyo, dire-diretso to pati toga mo. O bibit-bitin mo na lang. O ingatan nyo lang. Kasi hindi naman siya pipit. Pipitsugin. Medyo magastos. But again, paulit-ulit na para ako sirang plaka kung ikaliligtas ninyo, magiging protection ninyo. Mabura man lamang yung some level of yung pangamba. Sasakay ka ng jeep, pagbaba mo ng jeep, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? You won't be worried because your city government took care. And please, ipinagmalasakit din kayo ng ating pamahalang Luzon. So, sa mga iba pang opisina, steady lang kayo sa Gedli. Pagka may napiga ulit ako sa Bimpo, mapapasana all ka talaga. So, good luck sa inyong lahat. That is yours already. You can bring it home. You can keep it. You take care of it. So, in times of need, especially in the coming bagyo, meron kang sariling magagamit agad. Whether you keep it to your office, you keep it at home, it's up to you. It's an equipment issued to you. You alone. Walang aagaw niya sa inyo. Hindi siya yung pasa-pasa o sub-sub para sa inyo yan. Good luck. Director Arnel Angeles, thank you very much. Sa Kodli, talikod daw kayo. Mas gwapo pala kayo pag nakatalikod. Talikod na lang kayo. Yun. May nakasulat. And MTPB Health Center, MDRRM.